I'm sure po wala isa man sa atin ang gustong maging failure sa buhay. Amen? Wala akong duda na lahat tayo gusto nating maging tagumpay sa buhay. Ngunit alam niyo po ba na mas marami tayong pwedeng matutunan tungkol sa failure at ito ay mabuti para sa atin? Actually, bakit kanyo? Kasi malaki ang pwede nitong maitulong sa atin para magtagumpay tayo. Now, ang tanong ay paano ba natin haharapin ang ating failures? Alam natin na ang buhay ay hindi isang straight line, kundi isang crooked line. Mala zigzag na daan, puno nga ng humps at mala roller coaster ride. Ang failure po ay bahagi ng buhay. At sa totoo lang, halos lahat, kundi man lahat ng mga nagtagumpay sa buhay, ay nakaranas muna ng maraming beses na pagkabigo at pagbagsak bago sila naging successful. Magbibigay po ako ng ilang example, ano? I'm sure alam na alam niyo ito. Yung ipinanganak po siya actually na nahirapan mag-labor yung mami niya sa kanya eh. Maraming complications sa pagle-labor ng mami niya. Kaya nung siya po isinilang, actually po paralyzed yung kalahati, yung kaliwang mukha niya. Naalala ko nga nung ako'y nagkaroon ng Bell's palsy, na nag-droop yung mata niya sa kaliwa. Ganon din yung kanyang bibig. At kumbaga nag-slur yung kanyang speech o yung pabulol-bulol ang pagsasalita niya. Kaya nung siya'y lumalaki na bata, ay lagi siyang nakakantsawan, natutokso siya, lagi siyang napapaaway, madalas siyang masuspend sa eskwelahan. At inilipat siya ng eskwelahan, puro mga tough guys yung mga naruroon. Pero siya yung naiboto na malamang paglaki nito, masisilya electric ito. Tapos siya po ay talagang hirap sa buhay. Habang lumalaki siya, hirap siya. Gustong-gusto niya mag-artista eh. Kaya lang wala naman basta tumanggap sa kanya dahil nga po sa itsura niya at saka doon sa kanyang pagiging bulol-bulol. Okay? So nahirapan siya. Kaya ang nangyari, tinanggap niya na rin yung pagtatrabaho sa loob ng kulungan ng leon sa isang zoo sa New York. Naglilinis siya ng kulungan ng leon. At isa pa, natutulog na lang po siya mga ilang linggo sa isang bus terminal station. At kasi nga naghihintay siya ng tawag sa kanya na siya ay maikast sa isang pelikula na pinag-a-applyan niya. Isang araw, nanood po siya ng boxing championship, ano yung heavyweight championship. Napanood niya si Muhammad Ali at saka si Chuck Wepner. At nakatch ng attention niya si Chuck Wepner kasi nakatagal ng 15 rounds laban kay Muhammad Ali. So, na-inspire siya. Pag-uwi niya, bagamat talo si Chuck Wepner doon sa laban na yon, pag-uwi niya ay nagsimula siya magsulat ng script at nagawa niya ito, natapos niya ito sa loob lamang ng 3 araw at kalahati. Nung natapos niya yung script, ay ipinasa niya sa iba't ibang mga production companies. Wala namang tumanggap. Merong gustong bumili. Kaya lang ang gusto ay hindi siyang lalabas na artista. Gusto niya siya yung artista. Gusto naman ng kumpanya sila Burt Reynolds, sila Ryan O'Neal, meron pang isa nakalimutan ko pangalan. At hindi pumayag. May nagsabi na $360,000 yung ibabayad namin sa iyo. Hindi niya rin tinanggap. And by the way, yung aso niya dahil walang-wala na siyang pera, mahal na mahal niya yung aso niya, napilitan siyang ibenta ito ng $30 o $50 yung aso niya. $50. So nalungkot siya noon. Ngayon merong naniwala sa kanya na sige ikaw magiging artista pero ganito lang ibabayad namin sa iyo, $360,000 lamang. Di pumayag siya pero dapat may kabahagi siya sa profit. Pero alam niyo nangyari, abay dinumog ng tao At maraming awards ang napanalunan nito. Sa madaling salita, yung tinutukoy ko pong ito na yung kalahati ng mukha niya sa kaliwang side ay kumbaga paralyzed nung siya isinilang. Siya po si Sylvester Stallone. Siya po yung gumanap sa Rocky, naging franchise ito. Yung Rambo na naging franchise din. Yung Creed na naging franchise din. At marami pang pelikula na talagang nag-hit. Kaya pala nung pinanonood ko yung Rocky na yun, sabi ko hindi ko maintindihan magsalita to. Kala ko naman, style lang yun. Ginagampanan niya kasi yung role. Yung pala talagang ganun po siya. Okay? So talagang nagpursige siya. Failure siya actually, pero dahil sa kanya pong ah, tiwala sa kanyang sarili at yung kanyang pagsisikap ay naging successful po siya.
At ang kanya pong net income po sa ngayon, net worth, ay nasa $400 million. Laki, no? Now, syempre, alam natin yung kwento po ng isang basketball player nung siya po ay nasa high school, siya po ay hindi tinanggap sa team, pero ngayon po ay naging si Michael Jordan na, billionaire. Ano po? Ganon din si Manny Pacquiao, na alam naman po natin na hindi nakatapos ng pag-aaral, kaya nag-boxing na lamang siya. Marami din siyang pagkatalo sa buhay. Siya po ay natulog sa isang tiniklop po, yung ano ba, yung kahon lamang, di ba? Na iniga niya doon sa ano, nihigaan niya doon sa bangketa, maging doon sa kanilang gymnasium. So si Henry C, actually isa ring magandang example na nagsimula sa wala. Nagre-repair lang ng sapatos pero ngayon ay alam natin na halos sa iba't ibang panig na ng mundo meron na pong SM. At siya rin yung may-ari ng BDO, siya yung may-ari ng hypermarket, siya yung may-ari ng Alphamart at marami pang iba. Pati Walter Mart, siya rin yata may-ari niyan eh. Okay, anyway, ah, ang topic po natin ngayon actually ay yung turning your failures to success. So maring kayong mga nakikinig ngayon, pati ako, marami na tayong failures o mga kabiguan na dinanas sa buhay na ito, di ba? Pero sana wag tayong mawawalan ng loob. Manatili sanang malakas ang loob natin kasi definitely, kung magpapatuloy po tayo, ay hindi pa hintulot ng Lord na talagang maging failure tayo, kung hindi maging successful tayo sa buhay. Now, so ang tanong, bakit mas maraming tao ang naging failures sa buhay? Magbibigay lang ako ng ilang posibleng dahilan, ano? Una, maaaring hinayaan nilang limitahan sila ng kanilang failures. Now, tandaan po natin na you are not a failure because you failed. You become a failure if you stop trying. So, dapat tuloy-tuloy lang tayo sa pagtatry. Maaaring iba naman, tumigil na silang mag-take ng risk. But you see, all successful people are risk takers. Maaring iba naman, takot silang magsimulang muli, mag-try na muli. Bata pa lang ako actually, naririnig ko na yung kasabihang try and try until you succeed. Meron akong teacher sa grade 3, si Mr. Ortega, natatandaan ko siya. Siya yung narinig kong ibang sinabi. Ang sinabi niya, try and try until you die. Tama nga naman, habang buhay tayo, may pag-asa tayo, di ba? So wag tayong, kumbaga, magsawa na sumubok. Now, yung iba naman, maaaring ayaw na nila talagang ma-reject. Hindi nila naisip na minsan yung rejection ay redirection lang ng Panginoon. Yung iba, maaring mga negative o mga pessimistic na tao yung madalas nilang kasama. Di ba may kasabihan din? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya nga dapat piliin nating mabuti yung mga kinakasama natin, yung mga nakakamingle natin. Kasi baka ang laman ng puso nila ay wala lang, happy-go-lucky lang. Di ba? Pa-relax-relax lang, walang plano, walang pangarap sa buhay. So pag tayo nagdididikit sa kanila, sila ang lagi nating kasama, napakalaki po ng posibilidad na maging katulad din nila tayo o maging katulad natin sila. Okay, tama ba ako doon? Basta matutulad tayo sa kanila, yun ang ibig ko sabihin. Now anyway, so yung iba naman, kaya nagiging failure kasi walang bukang bibig kung hindi negatibong mga bagay Di ba? Now, ang sabi nga nila, what you confess, you possess. Life and death are in the power of the tongue. Ang sabi naman po ng Book of Proverbs. So, anong dapat natin gawin? Speak blessings. Dapat ganun lang. Ano? Huwag tayo mag-speak ng negative. Mapopollute din yung mind natin kapag ginawa natin to Yung iba naman, talagang tinanggap na sila ay failure. Kasi nga, yung tatay nila, failure. Yung nanay nila, failure. Yung mga magulang ng magulang niya, failure. Yung mga lolo, kalulololohan nila, puro failure. Kaya sinasabi na lang nila, siguro ito talaga yung tinakda ng Lord sa buhay namin, sa pamilya namin. Kaya ako, failure din. Di ba? Huwag nating sabihin yun at huwag nating tanggapin yun. And of course, yung iba naman dahil sa kanilang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kaya napapahamak sila at nagiging failure po sila. Ngayon, alam nyo ba na ang kaibahan ng average sa mga achievers ay ang kanila pong pananaw at yung pagtugon nila sa failure? Alam po ng mga achievers na kapag pinansin nila yung mga distractions, yung mga hadlang, ay tsak na mawawala sila sa focus Totoo po yun. Now, alam nyo, okay lang mabigo at bumagsak. Basta't may natututunan tayo at muling bumangon. Hindi naman talaga tinitingnan ng Lord kung how many times tayo nag-fail
Mas importante sa kanya how many times we rise up, kung gaano tayo kadalas bumabangon sa mga failures natin. Now, doon po sa Book of Hebrews, chapter 10, verse 35, nakasulat po, "Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward." O pwede natin sabihin, do not throw away your faith, which has a great reward. And always remember, without faith, it is impossible to please God. Now, ang verse po na ito, Hebrews 10:35, ay nagre-remind po sa atin na huwag tayong sumuko o huwag nating iwaksi ang ating pananampalataya sa gitna po ng mga pagsubok, mga problema, mga pagdududa. Bakit? Dahil tayo po'y tatanggap ng malaking gantimpala. Meron pong great reward ito para sa atin. Rewarder of faith po ang ating Panginoon eh. Nature niya po yun eh. Kaya definitely, makakatanggap tayo talaga ng malaking gantimpala mula sa Kanya. So narito po ang ilang benefits ng failure, ano? Baka sabihin nyo, ano ba benepisyo ng failure sa akin? Definitely, wala naman eh. Hindi, meron po eh. Tingnan natin mabuti ha. Benefits of failure. Una, it helps you to learn lessons. Di ba may kasabihan nga na experience is the best teacher? So kung naka-experience tayo ng pagkabigo, may itinuturo sa atin yun eh. Tama? So dapat maging aware lang po tayo doon. So yun ang una. It helps you to learn lessons. Secondly, it keeps you humble. Oo naman, failure ka na nga, nakaranas ka na nga ng pagkabigo, magyayabang ka pa ba? Ngayon kapag tayo po ay naging humble, alam naman natin na itinataas ng Lord yung mga humble, ibinabagsak niya talaga yung mga proud. Thirdly, it will capture your attention. So makakapag-focus ka na. Kasi baka kaya ka nag-fail dahil nga distracted ka eh. Kung saan-saan ka nakapaling ang tingin eh. 'Di ba? Hindi ka nagfo-focus sa dapat mong gawin eh. Do sa major eh. Nagfo-focus ka minsan sa mga minor things in life eh. Now, number four, it helps you to try a better idea. Baka naman kasi yung mga idea mo, yung mga ginagawa mo, ay hindi talaga angkop eh doon sa pagiging para maging successful ka eh, no? So makakatulong ito talaga para ganap tayo ng better idea. Naalala ko tuloy si Juan eh, si Thomas Alva Edison. I don't know lang kung ano talaga ang totoo, no? Kasi ginugoogle ko rin naman eh. Kasi dati narinig ko 10,000 times bago niya na invento yung light bulb. May nagsasabi naman na 1,000 times rin. Pero napakarami pa rin nun eh. May narinig din ako na 2,000 plus times. Pero just the same, nakita niya talaga na hindi ito nagiging effective. Nagpe-fail siya sa paggawa ng light bulb, pero hindi siya tumigil eh. Naghanap siya ng bagong idea eh. Hanggang sa nga, ma-invento niya ang light bulb. Ngayon ang sinasabi niya, hindi naman ako nag-fail ng 1,000 times eh. O 10,000 times o 2,000 times eh. Kung hindi, alam ko na ngayon kung yung mga nagawa ko na hindi ko na dapat ulitin. So naghanap siya ng bagong idea. Baka yun ang kailangan natin. Ano po? Yan ang benefit ng failure eh. Tutulungan tayo talaga maghanap ng mas magandang idea. Number five, it helps you to discover yourself. So mas makikilala mo ang sarili mo. Di ba? Malaking bagay yon. Now, number six naman, it helps you to seek God and pray. So, dapat talaga unahin natin na pagharian tayo ng Panginoon, manalangin tayo sa Kanya, nang sa ganun ay makamtan natin yung tagumpay, ma-overcome natin yung failure sa life natin. So, hindi naman dahil nag-fail ka, ay hindi ka na magtatagumpay. Tatandaan natin mabuti yun ha. Kailangan mo lang talagang mag-try uli at pag-usayan mo na ang iyong ginagawa. Mag-excel ka na dyan, matuto ka na. Huwag mo nang ulit-ulitin yung pagkakamali mo. Sabi nga ni Albert Einstein pag paulit-ulit lang yung ginagawa mo, paulit-ulit din lang yung resulta mo. At ang tawag niya ron ay insanity. 'Di ba? So dapat talaga mag-aano tayo, mag-explore tayo ng mga bagong pamamaraan para ma-check na tayo ay hindi na magfe-fail. Marami sa sumuko at nag-give up. Ang hindi nakakaalam kung gaano na sila kalapit doon sa success. At kung alam lang sana nila ito, na-teach ako na hindi sila mag-give up. Ngayon atin pong basahin yung Book of Luke chapter 5 verses 1 to 11. Medyo mahaba po ito makinig lang po tayo mabuti. Actually, medyo nakapag-share na rin ako ng patungkol sa mga verses na ito, no? Pero pakinggan natin mabuti. One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him. Dinudumog siya ng mga tao and listening to the word of God. Hindi nakikinig sa mga chismis, nakikinig sa salita ng Diyos. He saw at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. Now sa verses 3 and 4,
He got into one of the boats, the one belonging to Simon, ito po si Peter, and asked him to put out a little from shore. Now, then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Wow. Now, sa verses 5 and 6, Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Sa verse 7, so they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. Grabe, no ha? Nakaka-amaze. Grabe yung blessing. Grabe yung miracle na ginawa ng Panginoong Yesus dito. Now, ang atin pong pag-aaralan ay how to turn your failure to success. Kasi definitely, nag-fail po yung mga disciples, di ba? And always remember na sila po yung mga experience, mga dalubhasa po sila na mga mangingisda. Yan ang kinabuhay nila, maging ng kanilang magulang. Pangingisda po. Now, pero nag-fail sila eh. Imagine mo, magdamag silang nanguhuli ng isda, pero wala silang maiuwi. Si Peter may asawa yan eh. Ano papakain niya sa asawa niya? Di ba? Now, paano natin mataturn yung failure sa success? Ang una po na dapat nating bigyan ng pansin na ito, get Jesus into your boat. Ang ibig ko sabihin, get Jesus into your life. Okay? Now, sa Luke chapter 5 verse 3, Jesus got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. So hiniram ni Jesus yung boat nitong si Peter. At ipinahiram naman po ni Peter. And because of that, si Peter po ay candidate na para makatanggap ng himala ng ating Panginoon. At kailangan po natin actually ipagamit ang buhay natin sa Panginoon. Kaya natin na siya po ay pumasa atin. Ano po? Yes, sinasabi natin siya ang ating Savior, pero siya ba yung Lord ng buhay po natin? Dapat po siya yung gawin nating Lord o nagmamay-ari talaga ng buhay natin. Kaya patuloy natin siya. Although yung Holy Spirit talaga nasa atin eh, no? Pero sometimes nalilimutan natin yan eh. So anyayahan natin ang ating Panginoon manatili sa atin. Okay? So si Jesus po ay nangaral ng mabuting balita. Naupo siya doon sa bangka at tinuruan niya po yung mga tao na naroroon para makinig ang pangangaral ng mabuting balita. Again, point number 1, get Jesus into your boat. Point number 2, admit your own efforts have failed. Aminin na natin, di ba, na yung mga ginagawa natin ay hindi talaga nagdulot ng success sa atin kung hindi ng failure. Aminin na natin, wala namang mawawala sa atin eh. Let's all man up sa pagkakamali po natin. Kasi kung hindi, hindi tayo matututo. Di ba? Paulit-ulit na tayong magfe-fail. Sa Luke chapter 5 verse 5, Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything." Panginoon, magdamag po kaming nangisda, pero wala po kaming nahuli. And again, mga dalubhasa pong mangingisda ito. At alam nila kung sino si Jesus. Na si Jesus actually ay isang karpintero. Anak din ng isang karpintero. So magkaiba ng linya, di ba? So meron siyang meron siyang sabihin na natin na K na sabihin nito na wala talagang mangyayari. Okay. Now, dun sa naman sa Book of Proverbs chapter 28 verse 13 sa Living Bible, nakasulat po, "A man who refuses to admit his mistakes can never be successful." Yan na. "But if he confesses and forsakes them, he gets another chance." So napakaganda po na talagang magpakumbaba tayo. Kung nakakagawa man tayo ng mga pagkakamali sa mga decision makings natin, kaya paulit-ulit na tayo po ay nabibigo. Hindi natin nararanasan yung nararanasan ng ibang Christians na nakikita natin na nagtatagumpay sa kanilang field of expertise ay baka meron tayong kailangang i-admit na pagkakamali sa atin. No? Now, number 3, obey whatever Jesus tells you to do. Napakahalaga po nito.
napakahalagang susunod tayo sa kung ano man po yung sabihin ng Panginoon sa atin. Huwag na tayong makipag-argue sa Kanya. Huwag na nating i-point out kung ano ba yung ating opinion, kung ano ba yung ating gusto. Ang mahalaga kung ano ba yung sinasabi niya sa atin. Because He knows best naman eh. He is omniscient. Alam niya ang lahat. He is omnipotent, makapangyarihan siya sa lahat. Alam naman natin ang limitations natin as a human being, di ba? So we might as well talaga surrender and submit to Him wholeheartedly yung buhay natin. Dahil tinuturuan niya tayo eh. Siya yung Panginoon natin at hindi naman niya talaga nilalayon. Wala siyang desire, wala siyang plano na bumagsak tayo eh. Laging ang kanyang pinaka-interest sa atin, purpose sa atin eh, magtagumpay po tayo. Kaya hindi lamang sa larangan ng finances ito ha, sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. So, doon po sa Luke chapter 5 verse 4, when he had finished speaking, o matapos niya pong mangaral, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." So pumalaot kayo, 'di ba? Tapos ihugos nyo ang inyong mga nets, lambat para kayo makahuli. Natatandaan natin, magdamag na nanguhuli ng isda sila Pedro pero wala silang nahuli. Ngayon may magsasabi sa kanila na isang karpintero na alam ng lahat na pumunta kayo sa laot. Anong ibig sabihin nito? Di ba? Sa verse 5b, mas makikita natin, but because you say so naman, ang sabi ni Peter, I will let down the nets. Pagod na si Peter eh. Sa totoo lang. I'm sure malungkot siya eh. At medyo nakikipag ano pa siya eh. Nakikipag diskusyon pa siya kay Jesus eh. Dahil nga magdamag na silang nanguhuli. I'm sure gusto niya na rin magpahinga eh. Pero dahil nakapakinig siya ng salita ng Diyos, nagbigay ito ng lakas ng loob sa kanya. Di ba? Ito ang kagandahan nung nakikinig tayo ng salita ng Diyos eh. There are times talaga na napanghihinaan na tayo ng loob. Marami kasi tayong pinagdaraanan. Maaring health issues yan. Maaring relationship. Maaring financial. Maaring, alam mo na, iba't ibang mga bagay pa na nakakapagpahina ng loob natin. Pero pag nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, di ba nga nababago yung ating pananaw? Tila bagay yung mga sapot ng gagamba na gumugulo sa ating isipan ay inaalis, nalilinis yung ating thinking, yung negativity, nawawala yon. Kaya nasabi ni Apostle ni Simon dito na because you say so, dahil sa sinabi mo, I will let down the nets. So magtatry uli siya dahil sinabi ito ni Jesus. At minsan, sa totoo lamang, may mga sinasabi ang Diyos sa atin na parang ang hirap paniwalaan eh. Na parang bang gusto natin sabihin, Lord, nagbibiro ka ba? Joke yata yan eh, di ba? Ikaw ba talaga yan, Lord? Baka naman mali ang aking pandinig, di ba? Pero kung nagiging pamilyar tayo sa tinig ng ating Panginoon, mawawala yung pagdududa natin. Mawawala yung pagko-question natin. Ang gagawin na lang natin, susunod tayo. Sumunod tayo sa utos at instructions ng Lord sa atin. Kahit na sa palagay natin ay wala itong kabuluhan. Di ba? Parang ang hirap nitong paniwalaan. And always remember naman din na kung ano yung nakikita natin na parang imposible, hindi imposible sa Lord yan eh. Doon nga natin makikita na siya talaga yun eh. Di ba? Kasi kung malit na bagay yan at alam niyang kaya naman natin, edi ang glory hindi mapupunta sa Kanya. Pero kung dahil sa imposible ang situation, pagkatapos sinabihan ka niya at sumunod ka at ginawa mo, di ba? Makikita mo yung mga himala niya. Balikan natin yung nangyari kay ano, for example, kay Moses, di ba? Nung sumunod siya sa Panginoon at nung nasa bingit na sila ng mahuhuli silang muli ng mga Egyptians, sabi lang ng Lord sa kanya, ituon mo sa dagat yung iyong hawak na tungkod. Tinuon niya, sumunod lang siya. Parang anong ibig sabihin, ba't ko itutuon dito? Anong mangyayari dito? Di ba? Parang ako yata binibiro pa ng Panginoon, papatay na nga kami ng mga Egyptians. Pero ginawa niya, tinuon niya pa rin. Nahawi yung dagat at sila'y nakatawid. Di ba? Ganon din yung nangyari kay Joshua sa River Jordan. Namamaga o bumabaha ang River Jordan. Umaapaw talaga siya. Delikado talagang tumawid. Pero sabi ng Lord, humakbang kayo. Yung mga Libita, humakbang. Paghakbang nahawi rin yung nakadaan sila sa tuyong lupa. Ganon din ang nangyari actually dun sa bato na sabi ng Lord ay ituon mo yung bato, yung baston mo sa bato at aagos ang tubig. Ginawa nga ni lang no ni Moses ay napasobra naman, tinuktukan niya yung bato. Umagos pa rin naman yung tubig. Ano po? At marami pang actually mga example sa Bible na makikita natin na parang
Hindi ka panipaniwala eh. Pero dahil nandoon talaga yung faith nila sa Panginoon, sumunod. Sabi nga ni Peter o Simon, but because you say so, I will let down the nets. Now, anong point nito sa atin? Una, sinabi ng Panginoon, put out into deep water. So ayon ng Panginoon, tayo ay nandudun lamang sa tabing dagat, sa dalampasigan lang. Walang mangyayari dun eh. Di ba? Kaya nga sila, naghuhugas na lang sila ng mga lambat nila eh. Ang yaman ng dagat ay nasa laot, kapatid. Yung talagang rich source ng blessing ng Lord ay nasa laot. Sa madaling salita, gusto ng Lord, umalis na tayo sa ating comfort zones. Yun ang pakahulugan dito, kapatid. Huwag tayong manatili sa tabing dagat, huwag tayong manatili sa dalampasigan, pumalaot na po tayo. Ipakita natin talagang tayo ay mga lingkod ng Panginoon. Obey natin yung sinabi ng Lord sa atin to go and make disciples of all nations. Now, doon po sa number 4, nakasulat naman dito ay the reward of obedience. So pag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Lord, meron talagang corresponding reward yan ng Panginoon eh. Yan ang consequence sa atin. Pero yung disobedience, ang consequence po niyan ay, alam mo na, pagpapalo na. No? So, reward of obedience. Balikan natin yung ating text, Luke chapter 5, verses 6 to 7. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Dahil sumunod sila, ano nangyari? Ang dami nilang nahuling isda na yung kanila pong mga lambat ay halos masira. So sa verse 7, so they signaled their partners in the other boat. So ang maganda naman sa kanila, ayaw nilang sarilinin yung blessing. At may matututunan tayo dito. Dapat pag binebless tayo ng Panginoon, huwag nating sarilinin o huwag nating i-hoard o ipunin lang yung blessing natin. I-share natin doon sa alam natin nangangailangan din. Sabi dito, they signaled their partners. Sino ba ang partners nila sa pangingisda? Yung magkapatid na James and John. Okay? So, sinignalan nila, tulungan nyo kami in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Sa sobrang dami ng blessing, ng reward ng ating Panginoon, sa kanilang pagsunod, sa simpleng bagay lang na sinabi niya sa kanila, ay nakaranas sila talaga ng himala na yung kanilang mga bangka, sa dami ng huli ng kanilang lambat na halos masira, ay nagsisimulang lumubog. So, grabe, no? Now, listen to this, ha? God's work done in God's way will not lack His supply. So, sumunod lang tayo sa Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kung ganun po yung sinunod ni Simon, walang himala. Di ba? Hindi nila nakita yung kapangyarihan, yung mighty power ng ating Panginoong Yesus. Pero dahil sa sumunod sila, nakita nila kung sino yung kausap nila at nag-utos sa kanila. Hindi lang pala siya isang ordinaryong karpintero o tagapagturo, kung hindi siya mismo yung Messiah. Now, meron pa pong isang saying which goes this way, na isa po sa mga paborito ko ito, where the Lord guides, He provides. Tandaan po natin yan. Siya po yung ating supplier, siya po yung ating provider. Actually nga po, masasabi natin siya yung ating supply, siya yung ating provision. Ano? Hindi mauubos yan, kapatid. So, ang bottom line ay ito. To turn your failures to success, you need Jesus in your life. Magtiwala tayong lubos sa Kanya. Alam niya ang lahat ng bagay na makakabuti po sa atin at hindi po siya maramot. Ano po? Hindi tayo bibigyan ng, alam mo na, yung mga ampias-ampias lang dyan, mga tira-tira lang dyan. Ang bibigyan niya talaga sa atin ay yung mga blessings na wala po tayong sukat paglagyan. Glory to God. Sa pagsunod po natin sa ating Panginoong Yesus, we will experience and witness miracles upon miracles. Pero hanggat hindi po tayo sumusunod sa Panginoon, sa mga pinagagawa niya sa atin, so magiging wala lang ang buhay natin. Ano? Masasabing mediocre ang ating magiging buhay. Pero hindi po yun ang layo ng Diyos sa atin. Ang layo niya talaga, tayo ay magtagumpay. Magamit po tayo sa kanyang ubasan. So maraming salamat po sa pakikinig niyo.